最後選手 55.3 ジャスト。スーパースター初めての県にやってきました。元世界Aparkatta başlayan ve yumruk kombinat Roman Drops it! the left hook is down. Another right hand drops him again. A down combination and that's it. Hook. That left hook landed right in the chin of O'Quinn.アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。現在のランクは WBO 世界バンタム級第10位サウラピーサンチェスラピーストサウル・サンチェス Challenger, The Beast, Saul Sanchez. And drops it. The left hook is down. Another right hand drops him again. A down combination and that's it. Hook. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Éramos felices y no lo sabíamos. Mira que no tenía tantos knockouts, solamente 8 en estas 15 victorias, ahora en 9. Bueno, vamos a la pausa y ya venimos con mucho más. Apenas comienza, señores. Boxeo Telemundo. Vamos y venimos con mucho más.
デニーがうまく距離取りながら戦っているなという印象がありますね。マリクリックもぐっと押し込んで、ここからパンチをまとめてくるサンチェス。サンチェスも距離に強いパンチ、左のフックを合わせていったサンチェスですね。そうですね、はい、冷静にこう距離を取りながら、はい、左ボディアッパー、うまいですね、左のフック、がいいんですよね。パンチを振り下ろしていきますが、ゼリーガもよく見ています。ここからパンチが小崎、近い距離、左フック、韓国の左、狙っていますゼリーガ、2発、さらに2発、左のフック、サンチェス、野獣が、本当に止まらないです。本当に遺伝子が違うのかなっていうところで、入っていくサンチェス、ボディ2発、さらにストレートフック、左フックが回って振っていく、出ますが、右がもう目がいってあと左、岩佐さんはいかがでしょうか。これも本当立ち流すというか、はい、プレッシャーをそうなんですけど、ストレートさんで支配しているのは前に見ていく中でも、今もそうです、時折左横を入れてきます、デニエが。それをサンチェスが警戒しているというところ。ワンタッチあった方がいく試合、右ストレート、さらにボディ。ジャブに対して一気に飛んでくるサンチェス、重戦車のように体を預けます。デニエがこういう距離感でもやっぱり左を警戒しているのがサンチェスですね。右のフックを今度合わせていきます、デニエが。見えてきたか、ただ今右を入れました、サンチェス。また詰めていく近い距離、下から上、サンチェスとコンビネーション、ライトラウンド右もらった、サンチェスの右、今度は左返した、デニエが互いに譲りません。山中さん、ダメージどうでしょう。ダメージいいパンチ入ってますね、両者。お互いですよね。左アッパー、さらにパンチが交錯、パンチまとめていくのサンチェス。山中さん、この展開というのはなかなか変わらない、変わりにくいわけですか。なかなかそうですね、サンチェスももう少し、もう少し深いところではあるんですけど、やはりそういう攻撃警戒してるんで、なかなか左、デニエガの左、さらに左アッパー、またいやでもサンチェスも負けてません。互いに譲りません。体を預けていくのはデニエガの方です。今右入れましたね。距離に入っても一気にはい、ただ巻きつけがありました。ここです、距離集める、近い距離、左のフック入れたサンチェス、デニエガも狙っています。ここからチャンスと見ればサンチェスが入ってくる。大丈夫ですか、言われて第7ラウンドにしていますが、全く運動量落ちません。はい、しっかりデニエガはカウンター狙い、サンチェスは自分から仕掛けています。ストレートフック、残り15秒、連打もブロッキングしています、デニエガ。下から上にパンチをつなげていきます、サンチェス。左から右のボディアッパー、そして追いかけていきます。残り10秒、左のフック、デニエガの顔面を捉えた。またコーナーに詰めて右、さらに左、最後に山をしっかりとサン
サンチェスが作ってこのラウンドを終了しています。おーっと増えてきたサンチェス、いきなり来ました。山中さん、こういうことですよね。まず左ストレートはジョニエが攻めていくのはサンチェスです。攻撃に手数が出た中でも危ないなというタイミングでも電源に打ち込まれている場面もあるので、そう簡単になかなかこういうヒットも生まれにくいですね。生まれにくいですね。でも今の良かったですね、サンチェス。左ストレート、ドアデニエが体を打ちながら入っていきます。リードから左ストレート、左な左を打ちます。左ストレートを一つ当てました。当てただろうとアピールしたのはデニエガの方。サンチェスコーナーでレンダー、サンチェス78対74。The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. Again, a combination, and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So marami ang nagsasabi na matatalo ang ating pambato na si former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, kapag hindi niya pag-aaralan ng maigi ang galawan ng kanyang makakalaban na si Saul Sanchez. Ayon kay Saul Sanchez ay kayang-kaya niya patumbahin si Jonriel Casimero sa maikling oras, dahil alam daw niya ang kahinaan ni Jonriel Casimero. Meron ng nakahanda na malaking estilo na ikakagugulat ng karamihan. Ito daw ang teknik na ito ang magpapatumba kay Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Isa na rito na pinaghahandaan ni Saul Sanchez laban kay Jonriel Casimero. Ang kahinaan nito pagdating sa paghinga dahil madalas na si Jonriel Casimero na hingalin sa kanyang mga laban. Kaya makikipagsabayan itong si Saul Sanchez kay Jonriel Casimero, at kapag nakita na niya itong hinihingal ay doon niya isagawa ang kanyang malupit na estilo laban dito. Kilala si Saul Sanchez sa pagiging malakas at madiskarte sa ibabaw ng boxing ring, kaya kapag hindi ito nag-ingat si Jonriel Casimero ay tiyak matatalo siya ni Saul Sanchez. Sa laban na ito ay kayo na po ang humusga kung kakayanin ni Saul Sanchez itong angas ng Pinas na si Jonriel Casimero. Makakalaban ni Saul Sanchez itong Pinoy boxer na si RV Deniga. Sa unang tagpo ay talagang gustong-gusto agad subukan ni Saul Sanchez ang lakas nitong Pinoy. 高いガード、そこから繰り出す左右のフックが強烈。岩佐さん、どういうところに注目されますか？個人的なファイターと右と左っていうのがまたちょっとあるんですけど、その辺の相性がどうなるのかな、ちょっとワクワクしますね。いきなりどちらもパンチありそうですね。やっぱしっかりしてきてますね。はい。トレジャーボクシング、この興行の代表である伊藤正幸さんの現役時代のロサンゼルスのチームメイトも務めたというのがこのサウル・サンチェス。デニエガはうまく距離を取りながら戦っているなという印象がありますよね。デニエガも、サンチェスもう少し詰めながら、またコーナーに詰めていく。左のストレートに左のフックを合わせていったサンチェスです。こうして冷静にこう距離を取りながら、左ボディアッパー、うまいですね。左のフックがいいんですよね。パンチを振り下ろしていきますが、デニーガもよく見ています。ここからパンチが交錯、近い距離、左フック、サンチェスの左ストレート狙っています。デニーガボディ2発、さらにもう2発、左のフック、サンチェス、デニーガ少しもらったか、ボディジャブ、デニーガそこに入っていくサンチェス、ボディ2発、さらにストレートフック、左振りかわって振っていく、ロープに詰めますが、デニエガも目がよく見えています。少し左のオーバーハンド、割れてるところはありますね。デニエガのパンチ、ここも左。湯浅さんはいかがでしょうか？そうですね、これも本当ちょっとジャッジ泣かせというか、デニエガの手数とプレッシャーを取るのもそうなんですけど、こう距離とかを支配しているのは前に出ていく中でも、今もそうです。時折左横を入れてきます。パーまたパンチを、いやでもサンチェスも負けてません。
譲らないですね、お互いお本当互いにはいすごい。譲りません。体を預けていったのはデニエガの方です。詰めて安全な距離と思ったら出してくるというような感じ。今右入れましたね。サンチェス距離に入るともう一気にサンチェスは自分から仕掛けていく。ストレートフック。残り15秒。いけないですよね。そしてゆうとさん、なかなかクリーンヒットも生まれにくいそうですね。生まれにくいですね。でも今の良かったですね、サンチェス。左ストレート。今度はデニエが確実が体をゆすりながら入っていきます。サウスポースタイルから右のリードから左のストレート。ボディにも上にも下にも自在な左を持ちます。左ストレートを一つ当てました。当てただろとアピールしたのはデニエガの方。サンチェスコーナーで連打。決着がつくか。方がサンチェス。78対70。金子選手、55.3、ジャスト。So handang-handa na ang ating former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na sagupain itong si Saul Sanchez ng bansang Mexico. Ayon mismo kay Cuadro Alas noong nasa Pilipinas pa siya ay kaya lang naman siya dadayo sa baluarte ng mga Hapon, ang bansang Japan para bugbugin si Saul Sanchez sa darating na October 13, 2024 at ipakita ang kanyang tapang sa baluarte ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Makikita na nga dito na talagang tigang-tiga na ang kanyang katawan, kondisyon na at halata na kuha na niya ang tamang timbang dito. Habang si Saul Sanchez naman ay bihira lang magpakita ng training session at mga sparring session nito, na halatang halata na naghahanda ito ng maigi para sa kanyang laban kontra John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay marami pa rin ang naniniwala at kumpiyansa na mananalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero sa laban nila ni Saul Sanchez. Sanay na din ang mga tagahanga ni Cuadro Alas na tuwing dadayo siya ng ibang bansa para lumaban ay hindi pa ito nabibigo simula 2018 hanggang 2024, ay wala pa itong talo sa kanyang mga laban. Kaya magtiwala lang sa ating pambato na si John Riel Casimero na matatalo niya itong si Saul Sanchez. Para muling mabuksan ang pahina ni Naoya Inoue kontra John Riel Casimero at magtagpo na sa ibabaw ng boxing ring itong si John Riel Casimero at Naoya Inoue, para magkaalamanan na kung sino talaga ang tunay na malakas at tunay na halimaw sa bantamweight division. Superstar Casimero君にやってきました。In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. Ang update kay John Riel Casimero, tatalakayin natin yan. So kasalukuyan ngayon sa bansang Japan si former 3 World Division Champion John Riel Casimero, kung saan ay kasalukuyan itong nag-e-ensayo at nagpapalakas ng katawan para sa kanyang nalalapit na laban, kontra sa Mexican boxer na si Saul Sanchez, na magaganap sa October 13, 2024 sa bansang Japan, at kanina lang ay pinasilib ng angas ng Pinas John Riel Casimero, ang part 2 ng kanyang sparring session, kontra sa isang boksingero ng bansang Japan, kung saan ay tumiklop pagkatapos matamaan ng isang superpower body punch ni Cuadro Alas. Sa sobrang lakas na ni John Riel Casimero ay hindi na niya ito napigilan kaya nakatikim ng isang solid body shot ang kasparring niyang hapon. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got. Habang ang kanyang katunggali naman na si Saul Sanchez ay nanatiling tahimik at kalmado, tungkol sa kanyang mga ensayo,
Ngunit ganun pa man ay panigurado na naghahanda din umano ng husto itong si Saul Sanchez, na titiyakin na magugulat ang former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, sa kanyang lakas at bilis sa ibabaw ng boxing ring. Kaya delikado ang sitwasyon ngayon ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez. May kasabihan nga ang matatanda na ang mga tahimik na tao ay ang mga nakakatakot. Kaya ano sa tingin nyo guys, magugulat kaya si John Riel Casimero dito sa kalaban niyang si Saul Sanchez, or si Saul Sanchez ang magugulat sa lakas ni John Riel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So naguluhan nga dito umano sa una ang Japanese promoter ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, si Masayuki Ito, ng Treasure Boxing Promotion, kung sino ang gawin nilang main event sa darating na October 13, 2024. Meron kasing last 3 fights sa last card, kahit sino daw sa tatlong ito ay pwede maging main event, dahil puro ito former world title. Isa rito ang laban Yakinori Uguni vs Philippos Netamwa, at dahil kilalang kilala itong si John Riel Casimero sa bansang Japan, dahil sa pagkakaugnay niya umano sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, ay napagkasunduan ng Treasure Boxing Promotion na gawing main event itong laban John Riel Casimero vs Saul Sanchez. Dahil ang plano kasi ng Treasure Boxing Promotion at maski sa kanilang description ay Road to Naoya Inoue, dahil kapag nanalo dito si John Riel Casimero kontra Saul Sanchez ay pwede pa makalaban ni John Riel Casimero si Naoya Inoue. Ngunit kapag ito naman ay natalo ay wala na daw mangyayaring laban sa pagitan ni Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Kaya sana maipanalo dito ni John Riel Casimero ang laban niya kay Saul Sanchez ngayong darating na October 13, 2024. Para mabuhay muli ang inaasam ng karamihan na laban sa pagitan ni Naoya the Monster Inoue kontra John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas. Kung ating matatandaan na sinabi ni John Riel Casimero sa Treasure Boxing Promotion sa pamamagitan ng virtual press conference dito kay Naoya Inoue, ayon kay John Riel Casimero, natatulunan niya si Saul Sanchez at isusunod niya si Naoya Inoue. At naging viral at usap-usapan agad ito sa bansang Japan. Karamihan din kasi ng mga Hapon ay gusto makita ang laban Naoya Inoue vs John Riel Casimero. Kaya gusto ng mga Hapon na ipanalo ni John Riel Casimero ang laban niya kontra Saul Sanchez. Ayon din sa Treasure Boxing Promotion, nagbigay sila ng prediction sa laban Saul Sanchez vs Casimero, at Yakinori Uguni vs Netamwa. Ayon sa TBP ay mananalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero. Maari daw ito humantong sa knockout or decision making, na magiging pabor sa ating pambato na si John Riel Casimero. Dahil ang tanging pag-asa daw ni Saul Sanchez dito ay kailangan niya ma-knockout itong si John Riel Casimero. Ang prediction naman ni Masayuki Ito sa laban Uguni vs Netamwa, ay mananalo daw itong si Philippos Netamwa kontra Yakinori Uguni. Dagdag pa ng TBP na imposible na ma-knockout ni Saul Sanchez si John Riel Casimero, dahil napakatibay ng depensa nito pagdating sa dikitang labanan. Dagdag pa ni Masayuki Ito, ay hanggang 5 to 6 round lang tatagal ang laban Saul Sanchez vs Casimero. May live din si Jason Casimero, tungkol kay Jerry Marshall at Memo Heredia. At sasagutin na natin yung sinabi ni Calvo. Si Calvo, si Jerry Marshall, ito po yung sinasabi niya na yung kabila daw guys ay kinuha daw nila na conditioning coach si Memo Heredia. At kami naman doon guys, wala namang kayong problema doon. Hindi naman kami natatakot kahit sino pa yung nagturo ng conditioning coach niya. Kahit sino pa yung conditioning coach ni ni Raul Raul Sanchez, Saul Sanchez. Hindi kami natatakot kahit sino pa. At yung sinasabi nila na kinukuha daw yung conditioning coach daw nila ay si Memo Heredia. Ito lang masasabi ko sa iyo, yung masasabi ko sa iyo, matandang mutaon, Jerry Marshall. Ang masasabi ko sa iyo, hindi kami natatakot kay Memo or kung sino pa man yung conditioning coach ni Raul. Ha? Kayo lang, alam nyo ba? Kayo lang yung natatakot doon. Bakit tinatakot nyo kami? Kayo lang natatakot noon kay Memo Heredia. Alam mo ba yon? Natandaan mo pa ba? Nung magtapat sana si Casimero at Donaire at nag-request kaagad kayo ng bada-bada. Diba? Kayo yung natatakot doon kay Memo.
O kung may sino ba yung conditioning dyan, wala kaming pake. At 'di ba sabi nyo si Mimo. At kung matatalo namin yan si Saul Sanchez, para na rin natin tinalo si si Kuya Luz lang tumalo kay Mimo Ridja. 'Di ba? Pero wala pa namang laban. Kung maalala nyo na dinepensahan ni Milan Mel Indo itong Casimero brother sa mga haters at nagkaroon din ito ng sparring kay Cuadro Alas It's My Boy, sabay-sabay nating panuurin. Super defense ka na. Patay na. Bilib pa lang siya. Ito bilib mo. Ang dami siya. Ang dami na. Mas na, ano ba? Ito. Duit lang po. Duit lang. Patay na, target na. Patay na. May target na dyan. Tumira na. Patay na. Let's go. Ay, suling. One minute. Work. Patay na guys, nakuha na. Kaya yung atir ko na rampo lagi. Patay. Kaya 30 seconds! Sige. Sinte pre. Ten seconds! Bang apa pre? Kita. Dagdag pa sa ating mga balita. So matapos ang pag-aatake at sunod-sunod na pag-aangas ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, sa tila pagkalampag muli at paghahamon sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka The Japanese Monster at sa makakalaban nitong darating na October 13, 2024 na si Saul Sanchez. Ay tila hindi na nakatiis itong si Saul Sanchez at ito ay bumanat din kay John Riel Casimero, na tila wala siyang nararamdamang takot sa tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon kay Saul Sanchez ay aabangan daw ng Casimero fans ang laban nila na magaganap sa bansang Japan. Papatumbahin daw niya talaga si Cuadro Alas John Riel Casimero, matipid ang mga banat ni Saul Sanchez, na tila doon siya magsasalita sa ibabaw ng boxing ring sa pamamagitan ng kanyang performance. Dahil sa totoo lang ay gigil na itong si Saul Sanchez na makalaban si John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. At hindi rin nagpapaapekto itong si Saul Sanchez sa anumang pag-aangas at mga sinasabi ni John Riel Casimero sa lahat ng social media platform. Dahil ibubuhos niya di umano ang kanyang mga sagot sa pamamagitan ng kanyang performance sa ibabaw ng boxing ring sa October 13, 2024 sa bansang Japan kontra John Riel Casimero. Sa ngayon ay pusposan na talaga ang pagtitraining ni Saul Sanchez, bilang paghahanda sa laban nila ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon naman sa mga prediction ng karamihan ay kung hahayaan daw sumuntok ni Saul Sanchez itong si John Riel Casimero at hindi ito mag-ingat ay tiyak may kalalagyan dito si John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay nakadepende yan sa katawan ni Saul Sanchez kung ano ang magiging reaksyon sa mga suntok ni John Riel Casimero, kapag ito ay natama ng super combo power punches.
Kung sakali na makakaya ng katawan ni Saul Sanchez ang mga suntok ni John Riel Casimero ay tiyak na matatalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero sa kanilang laban. Dahil kung makikita mo ang mga previews na laban nitong si Saul Sanchez ay marami talaga itong banibitawan na mga solidong suntok. At kung sakali na hindi kayanin ni Saul Sanchez ang lakas ng suntok ni John Riel Casimero ay tiyak yun ang kauna-unahan niyang tulog sa ibabaw ng boxing ring. Dahil maraming nakakaalam sa galawan nitong si Saul Sanchez base na rin sa mga previews niyang laban, dahil palagi na lang itong naka-defense mode kapag ito ay sinusugod ng kanyang kalaban. Tungkol naman sa laban niya kontra Jason Maloney ay hindi nga nakapagpigil si Timothy Bradley na mapakomento. Ayon sa kanya si Saul Sanchez ang tipong maingat makipaglaban, at ang madalas na pasugad lagi ang galawan nito at ipiti ng kalaban para makapagpatama siya ng solidong mga suntok. Dapat fully good kondisyon itong pambato natin na si John Riel Casimero, dahil kung hindi ay tiyak na lilitao ang pagiging hingalin niya dito, na maging sanhi ng kanyang pagkatalo. Ngunit ganun pa man ay aabangan na lang natin sa darating na October 13, 2024 ang mangyayari na laban sa pagitan ng dalawang mandirigma na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero laban Saul Sanchez. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Dagdag pa sa ating mga balita. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So halos naging mga panalo ng mga hapon laban sa mga boksingerong Filipino, ay bodega lagi ng mga Pinoy ang palaging punt area.
Magmula kay Jonas Sultan, Marlon Tapaliz, at ang pinakabagong biktima ay si Vincent Astrolabio na pinalasap ng isang mandirigmang Hapon na walang iba kundi si Junto Nakatani kamakailan lang. Goes Astrolabio. Wow, look at that shot. Ngunit may isang Filipino na boksingero na hindi tinatabla ng anumang suntok sa bodega, dahil ang bodega nito ay malabakal ang tigas, at mas pinatibay pa niya, siya ay walang iba kundi si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. At lahat ng mga nakalaban nitong hapon ay kanya lang tinapos, at pinahirapan ng sobra-sobra. Gaano na nga ba kalakas ang bodega nitong tinaguri ang angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero? Isa rin sa kinakatakutan at iniiwasan makalaban ng hapon na sina Oya Inoue itong pambato natin na si John Riel Casimero. Ganito sinakop ni John Riel Casimero ang bansang Japan, sa pamamagitan ng pagtalo nito sa kanyang mga nakakasagupa. Magmula kay Kenya Yamashita. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Rai Akaho, at I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. At Inori Uguni na naging tabla, ngunit malinaw na malinaw sa video na talagang walang headbutt na nangyari, kaya para sa mga Filipino at sa ibang Casimero fans ay panalo talaga dito si John Riel Casimero. 美ボディさらにキックリーダー思いっきり振っていったさあさらにここでまとめるかしかし一方頭を下げられたタイツオギリリードストレートしかし右キックカシメルが前に出ますカシメルがオギリを今ロープに背負わせそして応援選手もしっかりともらうという気持ち見ていますね。そうですねまず序盤の見どころどういったところでしょうかはい、ミドルクーって言いましたがその右だ右だ攻めてくる攻撃した後を注意しないといけない右フックです左クー強打で右クー右までそしてここでまとめていくか前になるカシメロ選手は気合い入ってますからねカシメロの勢いを殺す右クーカシメロ右クーってった右までそして左クー右クーちょっと動きが止まった右さあ右クーしかし出る今度はカシメロも少し前に出ましたボディストレート左フックを放っていきます頭を下げる右フックだ右フックを放っていった左アッパー右アッパーシシテル返した奥に返しましたワンツー右ストレートカシメロのコールが襲いかかっていきますカシメロ左フックだちょっと足につけるかもしれないですね。あ、そうですか。コツコツ当てていますからね。左クーカシメロしかしこれ伸びましてきますよね左クーちょっとバランスを崩した顔に左フックですラウンドは残り15秒になりますおっと右フックこれは避難した危ないところです右フックそして左フックを放っていきますカシメロにワンツーを放っていったところで第3に浴びせることができるのか左フック右フックだ右フックを放っていきましたここでワンツーNgayong darating na October 13, 2024 na ay sasagupain niya ang former world challenger na si Saul Sanchez,
Bilang paghahanda ay pinalakas lalo ni John Riel Casimero ang bodega nito. Gaano na nga ba katibay ngayon ang bodega ng ating pambato? Ito guys, panoorin natin sabay-sabay at kayo na po ang humusga kung gaano na nga ba katibay ang bodega nito. Alright. Next. Siya, pakatalo kay no, kaya ino yan. 10, ganyan pag pamassage ka, ganito lang yung masa dito sa planeta Nelson. 1,